industry. Ito yung ginamit para... Pero tayong batas ng Sen, na talagang obligado sila na ihalo ito eh. Ito yung blend. Republic Act 9367, yung Biofuels Act of 2006. O yun, sususpindihin yun. Dako, mag-iiyakan ngayon ang mga stakeholders ng ating coconut industry. Babagsak yung farm gate ng Copras dyan. Di ba? Tama po kayo. Ilan ang manggagawa dyan sa coconut industry? At bakit mo kailangan suspindihin? Yan ang tanong. Kasi kailangan nating kwentahin. Pati nga yung sabi, excise tax. Magkano lang naman ang excise tax dyan? Magkano ang excise tax sa avatar mo, Nelson? Kasi ang malaki yung 12% VAT eh. Excise tax sa ata, mga 7% lang ata ito, Sen eh. Hindi, 6 pesos yata yan eh. 6 pesos per liter. Per liter yan. Excise tax yan. Samantalang kung halimbawa, hindi makasagot si Nelson na may-ari ng Chevron. Hindi ka makasagot din. Hindi rin makasagot si Direk. Kasi maraming nagtangka buksan yung libro, ayaw pa buksan talaga yun eh. Pwede na lang ang gobyerno, kumuha na lang siya ng tanker. Ang usapan dito, vessel to tanker operation ito. Ibig sabihin yung vessel natin, bibigyan ng permit ng gobyerno. Halimbawa, kung talagang magkakahanapan na ng ayaw nyo magbukas na libro. Halimbawa, Quezon City. Sabi ng Quezon City, okay, bigyan nyo ako ng karampatang permit. Ako na lang ang... kasi kinakailangan magkaroon ng napakaraming pagsasaayos ng kontrata. Para sa ganun, yung vessel, diretsong pupunta sa Singapore. Anong gusto niya? Pupunta sa Petronas, Malaysia, o kaya yung Rotterdam. Doon siya kakarga. Magkakarga siya doon. Ako, kinuwenta ko na yung Pati yung FOB na presyo ng liter. Kapag kukuha ka lang, mas mura yung Rotterdam eh. Ganun po? Alam mo yung cost niya per liter? Magiging? 29 pesos, 83 centavos. No? Tapos, plus po yun, Sen. Hindi, tapos isama mo na yung maraming importation, distribution, and storage. May ganyan, storage deposit, broker's fees, SGS survey, warpage, ganyan, excise tax, BIR fuel marking. Nandiyan yan eh. Meron pang VAT differential ito eh. Yung total landed cost, kung kukuha ka sa Rotterdam, tangke sa Singapore, hindi ko sinasabing pupunta ka mismo sa Sa Rotterdam, hindi po. Singapore. Hindi, yung mga tangke niya na nasa Singapore, 45 pesos and 35 cents per liter. Kaya nagtataka ako. May kita na po yun, Sen? May tubo na yung petroleum company? O yun lang ang landed cost lang siya? Ang kanyang SRP, o pass on price siguro ito, 50 pesos. Kaya meron siyang 4.6 per liter, 4 pesos and 65 centavos per liter. Walang lugi ito May kita pa pala sa doon, bakit kinakailangan sumaltik ng 110 per liter? Kailangan i-justify nila to. Kapag ka naman kumuha ka sa Petronas, Malaysia. 33.39. Mas mataas ng konti. Pagkatapos mong ilagay lahat ang mga costas dito, add-on, ang 48, halos 49 pesos per liter. Sabi mo ng 50. Tapos ang ang SRP 50, meron siyang piso per liter. Kahit saan mo kukwentahin, hindi lugi eh. May kita pa rin pala. Kaya tatanong ko ngayon, paano nangyari? Bakit kinakailangan po ninyong itaas ng 110? Saan po nyo kinuha? Lalo pa nga kung pag-uusapan natin, kanina may sinasabi si Nelson. Red plus blue, purple. What if choco? Last weeks ago, sinabi ng Pangulo, meron tayong 50 to 60 days na buffer stock. meron tayong stock. Yes po. 50 to 60 days. 2 weeks pa lang ang nakaraan. Bakit biglang naging 110? Kasi yan daw po yung dikta ng merkado, Sen eh. Kung magkano itinaas sa world market, agad-agad ay i-epekto daw po yun sa ating bansa. Dikta ng merkado, dikta ng kanilang ang kanilang kagustuhan na kumita ng limpak-limpak sa gitna ng pagdadalamhati at pasakit na dinaramdam ng ating mga kababayan. Kaya nga sinasabi natin hindi ka naman kumukuha sa lahat ng ipakita ninyo sa libro nyo na 100% ng inyong supply nanggagaling sa Persian Gulf. Para lang ako maniwala na kailangan itaas mo ng 110. At tumatagos na lahat doon, di ba? Anong ginagawa kaya nga may tangke ngayon sa Singapore Dalawang malalaking refinery sa mundo ang meron tangke, sapat yun. Billion liters ang nandyan sa Singapore.
O ipaliwanag ka ito ng tatlong malalaking oil companies. Kasi magmi-meeting kami bukas eh. Tama pala yung, di ba, pinatawag yun, JECG ba yun? Tawag yun na Hindi, sabi ko kayo, no, JCEC. JCEC. Opo. Oo. Kasi yung batas ng EPIRA, Oho. merong JCEC. May ano yun, may connection sa diesel yun eh. Yan po yung Joint Congressional Energy Joint Congressional Energy Commission. Commission. Oho. Para ngayon may patawag natin pero palagay ko dahil meron kaming ginawang resolution eh Opo. na tinawag naming Protect. Kasama ako doon, vice chair ako doon dahil ako yung chairman ng Trade and Commerce. and Industry sa committee. Senate. Opo. So itong pinag-uusapan natin ngayon, itatanong ko rin sa kanila bukas. Kasi para lang ma-justify natin yung laki ng paglukso ng presyo, i-assume natin na inyong mga inventories, 100% kinukuha nyo sa Persian Gulf, doon kayo dumadaan sa Strait of Hormuz. Kung hindi naman ganon, bakit nga ganito kalaki? Oo nga, no? Parang pala sense ito nakita ko sa Department of Energy, ang source natin ito yung crude oil. Ibig sabihin, kailangan pang i-refine. Hindi nga, doon nga tayo kukuha refine na yun eh. Ito po, Sen, yung ginagamit natin ngayon, 98% ay galing doon sa Persian, yun sa dumadaan ng Strait of Hormuz. Hindi ako naniniwala doon. Pakita mo, bakit ka kukuha doon para i-refine mo rito? Meron naman sa Singapore. Refined na. Ito yung presyo. Alam ko yung presyo. Kahit hindi mo alisin yung excise tax. Kahit hindi mo na alisin yung suspension nung excise tax, saka ng yung Section pag-ibat. 5 nung Republic Act. Oho. Kasi tatamaan ng eh. Alam mo ba kung magkano yung Alam mo kung magkano yung nakukolekta natin sa excise tax per year? Pero magkano po annual natin? Ito, baka sa avatar ni Nelson, baka meron. Ano po yan? Nakalihim dito Excise sa... tax, ha? Magkano per year ang ating nakukolekta sa petroleum products? Excise tax. Mula sa excise tax. Kasi 6 pesos per liter ata yan, Nelson eh. Magkano muna yung consumption natin per month? Ayan, Sa diesel at saka sa gasolina. Diyan magiging natin. Kailangan alam natin lahat to eh. Oho. Sa nalalaman ko, kahit pa paano kasi nakakabasa tayo ng comics sa Opo. Tama naman yan, sir. Tama. wala ka na nababasa kahit na Hiwaga comics man lang, Darna comics, Wakasan kaya, Wala na ngayon yan, Sen. Pinoy Classics. Buhay pa si Carlo Caparasata yun, sir. Si Ruben Yandok ang di ba? Magkano Nelson? Mahina yung kapatak Nahihirapan po nitong bata yan. natin. Mayroon ata kayo dyan ng notas. Ito. Oo. Bureau of Customs Collection for the year 2025 reported collecting between 220 billion and 260 billion solely from excise taxes on imported petroleum products. Bakit hindi sila pareho ng impormasyon? ng DOF Ito, Department of Finance ang sa akin eh. 136 billion ang sabi sa DOF dito. So, 2021, 136 billion. 2022, 155 billion. 2023, 163. 2024, 171. 2025, 173. Nag-average tayo ng 160 billion per year. Average. Excise tax pa rin yan, sir, ha? Okay, ngayon, sususpindihin natin yon. Oho. So, itong 160 billion na ginagamit natin sa mga priority projects, kung ano man Sa yan, napakaraming siguro bagay, tatanungin natin. Kasi, tinitingnan ko kung saan ginagamit itong 160 billion na nanggagaling sa excise tax. Yung comics, itutuloy pa eh. Opo. No, kailangan na... Hindi wakasan eh. Hindi Kung wakasan. wakasan yun, nakita ko na saan eh. Di ba? Opo. Ngayon, pero ang pagkakaalam ko, itong excise tax,